Ating pag-uusapan sa videong ito itong pagsasanib puwersa ni Paula Sugart at ng Miss Cosmo beauty pageant, at atin ring pag-uusapan at sasagutin ang tanong na matatalo na ba ng Miss Cosmo ang Miss Universe. Yan ang ating tatalakayin at himay-himayin sa videong ito. Pero bago ang lahat mga kapolitika, ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issues. Usap-usapan online mga kapolitika at pinag-uusapan rin ng mga netizen itong greetings ng pag-launch ng Miss Cosmo doon sa Vietnam, na kung saan is binati ni Paula Sugart. Si Paula Sugart is yung dating head ng Miss Universe na kung saan is umalis siya doon dahil hindi niya na masikmura yung pinapagawa sa kanila ng may-ari ng Miss Universe. Kung sino sa inyo ang nagsusubaybay is nagkaroon nga ng controversial doon sa dayaan di umano ng Miss Universe 2023. At kung kaya umalis na lang itong si Paula Sugart. At ngayong mga nakalipas na linggo is bumati itong si Paula Sugart dito sa pag-launch nung may-ari na si Bawang ng Miss Cosmo beauty pageant na nakabase sa Vietnam. At napag-usapan na natin ito doon sa ating previous video, yung nakakalulang premyo nung Miss Cosmo na umaabot sa 5 million pesos or nasa $100,000. So yung pa lang is sobrang panalong-panalo na, kung kaya ngayon is busy-busyhan at sobrang daming ganap ng mga ibang bansa para masungkit talaga yung corona ng Miss Cosmo dito sa kauna-unahang beauty pageant nila. So ang ating pag-uusapan ngayon dito is matatalo na ba ng Miss Cosmo? Sa tingin ko dito mga kapolitika, kasi itong si Paula Sugart is alam naman natin na batikan na ito when it comes to beauty pageant at yung paano yung setup at yung mga ginagawa sa mga beauty pageant, especially dito sa Miss Universe. Kung kaya nga number 1 talaga itong Miss Universe sa buong mundo when it comes to beauty pageant. Pero naman mga ibang mga beauty pageant pero hindi naman ganun kasikat kung ikumpara mo dito sa Miss Universe. Pero dahil nga doon sa dayaan na nangyari di umano noong 2023 kung saan is pinalitan ng CEO na si Anja Krautatip yung top 5, imbes na hindi kasali doon yung Thailand sa top 5, which is nakita mismo doon sa scorecard ng El Salvador, is nakita na pinalitan at naglabas sila ng pangalawang scorecard at kasali na doon si Miss Thailand, which in fact hindi sana siya kasali. At nakita nga doon sa video na kung saan is merong kumpas itong si Anja Krautatip doon sa cameraman na kung saan yung top 5 is dapat kasali doon yung Thailand. So nakunan siya ng video ng mga netizen. Alam nyo naman ang mga Pilipino mas mabilis pa sa kidlat yan mga kapolitika. So dito tayo kay Paula Sugart. So umalis doon si Paula Sugart dahil doon sa mga samot-saring mga controversial na kung saan pinapasali yung hindi naman tunay na babae. So yun ay naging controversial na rin yun at kung saan marami ang nagprotesta. Pero wala tayong magagawa kasi yun ang desisyon ng CEO. But yun pala is fasad lang, for marketing strategy lang para umingay yung Miss Universe. So nung umalis si Paula Sugart is wala namang sinabi na lilipat siya ng ibang beauty pageant until such time na itong Miss Cosmo lumitaw ito sa mundo ng beauty pageant. So sa tingin natin dito mga kapolitika is hindi pa naman matatalo talaga ng Miss Cosmo itong Miss Universe when it comes to popularity, kasi hindi naman katulad ng Silian na pag pinahid mo ay aanghang kaagad. It takes years to build yung paggawa nga ng bahay, diba? It takes time. So ganun din po ang maging foundation itong Miss Cosmo. Ang gagawin lang talaga dito ng CEO, itong may-ari ng Miss Cosmo, is dapat mag-build up siya ng integrity at yung honesty, kasi yun ang importante. Nakikita ng mga tao na kung sino naman yung talagang standout, sino naman talaga yung hot picks. Dapat yun ang pinofokusan nila, kasi ito ay negosyo rin, business rin, kaya nga ginagawa nila itong Miss Cosmo para sila ay kumita at para na rin sa popularity. And hindi mo naman ipapanalo yung kandidata na hindi popular sa mga tao, kasi paano mo siya maibibenta? Hindi naman siya kilala at hindi naman siya sinusuportahan ng mga tao, kung kaya nga may mga botohan, di ba? So itong kaya nga may botohan, kasi para makilala nung may-ari kung sino yung popular sa mga tao at sino yung
passionate yung mga tao para suportahan yung isang kandidata. So dito sa Miss Cosmo, ang number one na gagawin nila is mag-build sila ng integridad, and ang pangalawa na nakikita ko dito is yung production. Dapat maganda din yung production na hindi naman madi-disappoint yung mga tao. Pero ang sinasabi nga doon ng CEO nito, si Bawang, yung Vietnamese na may-ari nitong Miss Cosmo, is sinasabi na parang combination daw ng Miss Grand at Miss Universe yung maging setup ng Miss Cosmo, kung kaya marami ang naging excited dito sa magiging palabas nila, mga kapolitika. So dapat mag-build up silang integrity kasi na-challenge din yung ibang bansa para sumali dito, most especially na nakalula naman talaga yung maging pa-premyo nila. Meron pang kotse at yung access sa isang 5-star hotel doon sa Vietnam, mga kapolitika. Okay, and dito nakikita ko rin na si Miss Atisa Manalo, yung ating panlaban dito sa Miss Cosmo, is marami ang nagagandahan sa kanya doon sa Vietnam. Napag-usapan na natin doon sa ating previous video, pero marami rin sa mga netizen natin, mga kapolitika, ang nagsasabi na huwag tayong maging overconfident at huwag tayong maging humble lang dapat tayo, kasi at the end of the day nasa kamay pa rin ng judges at nasa kamay pa rin ng CEO yung maging kapalaran nating pambato na si Miss Atisa Manalo. Most especially na doon sa ating mga previous na mga beauty pageant na sinalihan is marami ang nabokya ang Pilipinas. Even though sinasabi ng mga beauty pageant expert na sasali tayo sa top 5 or else tayo pa yung mag-uwi ng corona, but at the end of the day is nabokya. Siguro mga kapolitika, hindi naman kasi araw-araw, hindi naman palagi nasa atin ang kapalaran. Minsan is ibinibigay din ito sa iba. Okay, and enough na siguro muna yon na nagkaroon tayo ng crown dito sa loob ng isang dekada, is nagkaroon tayo ng 2 crown sa katauhan ni Pia Wurtzbach at ni Catriona Gray, at sinasabi nga ng iba na give chance to others naman. Pero dito talaga sa Miss Cosmo, mga kapolitika, is malakas daw yung laban ni Miss Atisa Manalo base doon sa isang insider. Kasi itong si Atisa Manalo is malawak ang kanyang fanbase. Marami ring mga humahanga sa kanya na taga Thailand at taga Indonesia. So dito is parang nag-emerge kasi most especially na Asian yung may-ari nitong Miss Cosmo. So siguro Asian yung ipapanalo nila kasi parang unfair naman na agad-agad is taga Latin or maybe Europe or America yung ipapanalo nila, where in fact dapat Asian. Tangkilikin natin yung sariling atin, but again magbabase pa rin yang sa performance at kung ano yung ibubuga ng isang kandidata. At may nabalitaan pala tayo, mga kapolitika, na si Miss Atisa Manalo is happy pala even though na hindi niya nasungkit yung Miss Universe, kasi ang niya talaga, siya talaga mismo ang nagsabi na kaya dapat sa Miss Cosmo siya, kasi yung yung nakakalulang pa premyo, yun talaga ang punteriya ni Miss Atisa Manalo. Well, abangan lang natin, mga kapolitika, ang mga susunod na kaganapan, kasi yung coronation ng Miss Cosmo is nasa October 5 pa. So medyo matagal-tagal pa yan. At ang sabi doon sa balita is baka September i-announce na ng Miss Cosmo na sasali at magsasanib puwersa ang Miss Cosmo at itong si Paula Shogart. So abangan natin yan, at marami ang mga beauty pageant fans na nag-aabang dito kung ano ba talaga ang maging setup at yung most especially yung production talaga at presentation ng Miss Cosmo. Yun ang abangan ng mga tao, kasi baka gagamitin rin tayo dito, mga kapolitika, for popularity, kasi alam naman ng mga taga-ibang bansa yung kahinaan ng mga Pinoy when it comes to beauty pageant, at alam din naman natin yung nangyari sa Miss Universe na kung saan is nagamit ang mga Pinoy for their business promotion. So mga kapolitika, yun lamang ating masasabi at ating talakayin sa videong ito. Kayo, anong masasabi dito sa pagsasanib puwersa ni Paula Shogart sa Miss Cosmo? Matatalo na ba ng Miss Cosmo ang Miss Universe? Please comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa ating mga latest issues.